Hindi lang mga motorista, pati mga nagbebenta ng insurance, apektado rin ng gulo sa Middle East. Ang detalye sa agenda report ni Sujin Kim. Hindi lang mga bangko at stock market ang nayayanig sa gitna ng mga negosasyon at tensyon sa gitnang silangan at iba pang bahagi ng mundo. Lalo ring nababahala ang mga insurer sa Pilipinas. Ayon sa PruLife UK, ang geopolitical shocks tulad ng gera sa pagitan ng Israel at Iran ay hindi lamang issue ng energy security. May direktang epekto ito sa industriya ng insurance na parte ng financial system. Of course, we're all concerned about the effects of geopolitical risks are always present in any business, including insurance companies. I mean, we are primarily a financial institution, and of course, any geopolitical instability will, of course, affect our ability to offer better products, to maintain our position in the market. But of course, we're not immune to the secondary effects. I think primarily because of the market volatility, that would impact definitely investment portfolios, particularly for the life insurers. Dagdag pa rito ang inflationary pressures. Tumataas ang presyo ng langis at mga bilihin na siyang tumatama sa operating costs at purchasing power ng mga consumer. At kapag mas lumiliit ang budget, insurance ang unang isinasantabi. Yung insurance kasi, as we all know, parang last product in your mind na yan eh. So, it's not normal, it's not a product that you'll normally think of buying immediately, no? Walang ganong pull. Ngunit para sa mga insurer, sa mga panahong ito, pinakakailangan ang binibigay nilang proteksyon. Pero batay sa datos, maraming Pilipino ang wala pa rin nito. Sa kasalukuyan, mas mababa pa sa 2% ang insurance penetration rate sa Pilipinas, malayo sa regional average na 3.35%. We do see that people will require more protection dahil the environment, as the environment goes on, changes, tapos it becomes worse, the floods become worse, the heat becomes heavier. We believe people will need more protection products and ordinary life products, health insurance. Layong baguhin ng mga insurer ang ganitong pananaw. Ang kulang sa insurance, ang kulang sa Filipino communities insurance. Even if you say na ang affected dyan yung mga investments nila in equities, debts, kung nawala lahat ng investments niya, wala siyang pagkukuha ng funds. And that's where insurance comes in. Sa kabila ng mga banta, tiniyak ng mga kumpanya na matibay ang kanilang capital base. Ayon sa Insular Life, may strategy silang panangga sa market swings. That we have strong capital position. So we've been maintaining consistently yung capital well above what the regulators require. So that ensures resilient tayo even under such stress scenarios. Tapos in terms of our investment strategy, we design it in a way na ma-mitigate yung mga concentration risk. So may diversification built in. Especially, there should be enough cushion against mga global market swings. Kasabay nito, pinalalakas rin ang kanilang risk management systems. Nakikita ng Insular Life na lalaki ang demand para sa mga produktong kagaya ng income replacement insurance, lalo na para sa mga OFW na pwedeng maapektuhan ang kabuhayan. Para sa agenda, Sujin Kim, Billionaire News Channel.